Matagal na ba kayo magkakilala ni Gray? Tanong ng kanyang ina kay Cassandra. Nasa kwarto na sila tagahanda na para matulog. Tumingin sa rito saka pinagpatuloy ang pagpapahid ng clarifying lotion sa kanyang mukha. No, actually nagkakilala lang kami accidentally sa daan. That's what he told me. Nasiraan daw ang kotse at ikaw ang tumulong sa kanya. Tumango siya. Nahiga nito sa kama. May minimanage pala siyang business sa Maynila kasi. Ganun ba? Tinatamad na sabi niya. Pagkatapos ay makapagpahid ng night cream sa mukha, nahiga na rin siya sa tabi nito. Mukhang may gusto siya sa'yo, anak. Sumimangot siya. Nanliligaw nga siya pero sinabi ko na sa kanya na wala siyang pag-asa, tumanap lang siya ng iba. At bakit naman? Gwapo naman siya at mukhang mabait ah. Ma, I told you before, ayoko na magkaroon ng panibagong boyfriend after Oliver. Hey, speaking of Oliver, nabalitaan mo na ba nangyari sa asawa niya? Kumunot ang kanya noo. Hindi, bakit? Ano nangyari? Namatay si Eloisa na nakarang araw pa. Nangilabot siya sa narinig. What? Bakit? Mag-iisang taon na pala siya may breast cancer. Pinagamot pala siya ni na Oliver at Alice American na nakaraang buwan, pero hindi na kinaya. Natutop niya ang bibig. Diyos ko, kawawa naman. Mahigit 1 taon pa lang anak nila, hindi ba? Oo, pumalatak ito. Ang agang nabalo ni Oliver. Kinapa niya ang sarili ko na naramdaman niya para sa dating kasintahan. Pero wala na. Naawa na lamang siya dito. Hindi pa nga ako pupunta noon para makiramay. Gusto mo, sabay na lang tayo? Tumango siya. Sige mama, kailan daw ba ang libing? Baka next week pa. Hintayin pa raw kasi ang kapatid ni Eloisa na nasa Australia. Sige, bukas ng gabi na lang tayo pumunta. Okay, let's change the topic. Matagal na napatitig siya sa mukha nito. Ano nga ba ang problema ninyo, ma? Nakakabigla ka sila dito ka matutulog ngayon. Humugot ito ng malalim na hininga. Bumalik ang lungkot sa mukha nito. Nag-away kami ng papa mo kaninang hapon. About what? Nag-atabuli ito. About what? Tanong ulit niya. Kasi kanino ka nalalaman na naisang lapal ng papa mong bahay natin? Bigla siyang napabangon. What? Bumangon din ito. Napakagat labi ito. Oo kasi, naisang lanyang bahay kay Edgar. Oh God, bakit nagawa ni papa yun? Napatungo ito. Dahil sa sugal. Pesteng sugal na yan. Nanggigigil na sabi niya. Bakit kasi hindi niya may tigil-tigil pagsusugal na yun sa kasino eh? Bumaba siya ng kama at nagtungo sa tapat ng bintana. God! Isa na kabibinging katahimikan na mayanis sa pagitan nila. Kapag Juan humarap siya rito, magkano na isang laang bahay? 1,000,000 piso. Halos mayanig siya sa narinig. That big? Oh damn! Umupo ito sa gilid ng kama. Hindi agad sinabi ng papa mo sa akin, anak. Oo, palagi kaming talo sa kasino. Pero nagtataka ako kung bakit palagi pa rin siya maraming dalang pera kapag pumupunta kami roon. Sinabi niya pera niya yon na naitago niya. Naniwala ako. Yun pa rin sinangla niyang bahay kay Edgar na hindi ko na nalaman. Sinabi ko naman kasi sa inyo noon, tigilan niyo ng pagsusugal, diba? Pero hindi kayo nakinig. Sinabi niyo, libangan lang yun. Akala ko malilit na pera na nagagastos niyo, yun pala. Hindi ito nakapagsalita. Nasa po niyang kayo noo. Paano na yan? Paano niya mababawi ang bahay? Paano niya may babalik ang pera kay Tito Edgar? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Hindi siya nakatulog agad dahil sa problemang nalaman niya. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Cassandra. Pagdating niya sa restaurant, naroon na si Gray. Good morning, Cassie. Pinamewangan niya ito. Anong kinaganda ng araw kapag nakikita kita, Gray? Tell me. Bahagyang namutla ito. Halatang hindi ito inaasahan ng outburst niya. Bigla naman siyang natigilan. Lihim na pinapagalitan niya ang sarili. Hindi niya sinasadyang sabihin yun dito. Nagkataon lang nawala siya sa mood nang umalis ng bahay dahil sa kakaisip sa problema ng kanyang mga magulang. Napagdiskitahan tuloy niya si Gray at unfair yun dito. Bago pa man niya naibok ang bibig para humingi ng paumanhin, ay nagsalita na uli ito. Oh, I'm sorry then, Cassie. Don't worry, I won't greet you again next time. Isa palang malaking krimen at bati ng isang tulad mo. Pagkasabi ni walang likod-likod na umalis ito, para siyang tinulo sa kinatatayuan habang sinusundan ito ng tingin. Sa unang pagkakataon pagkatapos nangyari sa ni Oliver, doon lang ulit tumapak si Cassandra sa bahay ng dating kasintahan. Kasama niyang kanyang mga magulang pati ng kawaksin nilang si Aling Nora nang magtungo sila roon. Marami ng tao nang dumating sila. Sa sala nakapeso ang kabaong ni Eloisa. Pagkatapos mag-ari ng maikling panalangin, umupo na siya sa mga nakahilerang upuan sa harap. Maya-maya lang nakita niya si Oliver na papalapit sa kanya. Guwapa pa rin to pero latang nahulog ang katawan nito. Tumayo si tinanubong ito. Condolence, Oliver, sabi niya. Malungkot nang umiti ito. Thanks, Cassie. Cassie, gusto ko sana magkwentuhan muna tayo para kahit paano gumana ang pakiramdam ko ngayon. May mga bakanting upuan sa labas ng bahay. Yun ay kung okay lang sa'yo? Sure,
Tugon niya. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. Sabay na sila ni Oliver na lumabas ng bahay. Umupo sila sa cemented bench malapit sa swimming pool. Matagal na mayani ang katahimikan sa pagitan nila. Kamusta ka na, Cassie? Tanong nito kapag kuwan. Naggibit balikat siya. Ganun pa rin. Tinitigan niya ito. Nabalitaan ko kay mama nangyari. Tumango ito. Kamusta na ang anak ninyo? What's his name again? Vladimir. Nice name. Aniya sa pinasaglang tinig. Nagkangat ulit ito ng mukha at sinilubong ang paningin niya. Napakabata pa niya para maulila sa ina, Cassie. Well, that's life. Kailangan tanggapin mo yun ng maluwag sa dibdib. May plano siguro ang Diyos para kay Eloisa. Tumango ito. Matagal na napatitig lang ito sa kanyang mukha bago muling salita. Wala ka bang naging boyfriend after us, Cassie? Umiling siya. Why? Nag-iwas siya ng tingin dito. Let's not talk about it, Ollie. Hindi niya na ito rin sasabihin nang matanaw niyang papasok sa gate si Tito Edgar. Napansin niya medyo nahulog din ang katawan nito. Noong huli niya itong makita ay medyo mataba ito ng kaunti. Kakilala rin pala nito ang pamilya ni Oliver. Napatingin din sa Oliver sa direksyong tinitingnan niya. Tumayo ito. Excuse me, may sasalubungin lang ako, Cassie. A family friend. Sure, tugon niya. Nakatingin pa rin siya hanggang sa makalapit si Oliver kay Tito Edgar at iyain ng bagong dating sa loob ng bahay. Medyo natagalan sa pagbalik si Oliver sa kinaupuan nila. Akmang papasok ulit siya sa bahay na napitan siya roon ni Oliver. Sorry, inasikasa ko muna si Tito Edgar. Anito? Kaano-ano ninyo siya? Well, family friend namin siya. Remember yung bahay namin sa Antipolo? Yung katabi na yung malaking bahay doon pagmamahal ni Tito Edgar. And just last year, nagbakasyon na isang linggo ni Tito Edgar dito sa bahay. Since then, nagusto niya rito kaya, ayun, bumili siya agad ng bahay dito. Ang naiwan lang sa Antipolo ay ang pamangkin niya na kaibigan ko rin. Napatango siya. Gustong-gusto niyang i-open up kay Oliver ang problema ng kanyang pamilya na may kinalaman kay Tito Edgar. Pero hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Iba na ang sitwasyon nila ngayon. Natuwa si Cassandra na nakabalik na si Scarlett sa apartment nila. May papagsasabihan na siya ng kanyang problema. Grabe kasi ha, ang laki ng 1,000,000 piso. Iling-iling na sabi nito na matapos siya sa pagkukwento rito. Malungkot at tumayo siya. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na gano'n kalaking perang tinapan ni na mama at papa kapag pumupunta sila sa kasino. Akala ko maliit na halaga lang. Hay nako, kapag sa kasino nagsusugal, malaki ang pera na yon. Anito? Tingnan mo yung kapatid ng boss ko sa drugstore. Laman din ng kasino yun gabi-gabi. Ano nangyari? Naibenta niya sa sasakyan niya dahil doon. At ang mga sugarol daw kapag natatalo na, lalo nag-iinit na magsugal. Nasa po niyan kayo noo. Paano ngayon na? Mabutit hindi nagdadaman yung tao na pinagsanlaan ng bahay ninyo. Humugot siya ng malalim hininga. Yun nga ang problema ko eh. Dahil kahapon tumawag si mama sa akin. Nasa ospital doon si Tito Edgar. Siya yung pinagsanlaan ng bahay namin. Oh my, nagkasakit? Tumango siya. May sakit pala sa puso. Dumalaw agad si na mama at papa eh. Kamusta na siya ngayon? Nakalabas na raw ng ospital kagabi at kanina umaga pinapapunta niya sina mama at papa sa bahay niya. Nagsabi raw tungkol sa pagkakasangla ng bahay na kailangan niya raw ng pera kaya gusto niya ibalik na ni papa ang 1,000,000 piso. Eh paano na ngayon yan? I don't know, Scarlett. Hindi ko alam kung saan kukuha si papa ng ganun kalaking halaga. Ang sabi ni mama sa akin, di naman daw sila makakairam sa kapatid niya sa Amerika. Dahil sila nila daw isip bumalito ng beach house sa Hawaii. Pumalatak ito. Malaking problema nga yan kasi. Matagal siyang hindi nakakibo. Kumita tuloy, iniisip ko na, hayaan na lang ako ni Tito Edgar ang bahay para magtandasin ng mama at papa. Total kasalanan naman nilang lahat. Pero parang di ko rin kakayanan na mawala ang bahay namin. Doon ako lumakit, nag-iisip. Marami ako magagandang alaala sa bahay na yon. Isa pa, saan naman ako pupulutin? Di ko naman gustong mahabang buhay na nasa apartment na lamang. Oo nga, sang-ayon ito. How I wish na matutulungan kita. Pero problema ko pa rin hanggang ngayon si Mommy. Sobrang mahal ng mga gamot na iniinom niya araw-araw. Sa Miyerkules, check-up ulit niya. Check na may panibago reseta na namang iaabot ng doktor sa akin. Maagang umalis sa restaurant si Cassandra dahil wala siya masyado kakain. Pupunta kasi siya sa bahay nila para kausapin na masinsinan ang kanyang mga magulang. Si Aling Nora nagbukas ng gate para sa kanya. Nariyan ba sina Mama at Papa? Tanong niya rito. Oo, nasa sala sila. Mabuti naman naabutan ko sila. Akala ko nasa kasino na naman sila. Naku, magandang balita. Halos magdadalawang linggo na yata sila hindi nagagawi sa kasino kasi. Halos pabulong na sabi nito. Mukhang nagbago na mga magulang mo. Ngumiti siya ng mapait. Sinilubong siya ng yakap ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa isang single chair paharap sa mga ito. Nag-dinner ka na ba, anak? Tanong ng kanyang mama. Tapos na po, pa. Kayo? Kakatapos lang namin.
Napasin niyang matamlay ang kilos sa mga ito. Kung sa bagay, sino ba magiging masigla kapag ano ng problema? Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Ano nang balita tungkol kay Tito Edgar? Kagagaling niya lang ulit dito sa bahay kaninang hapon. Kinausap niya kami ng papa mo, anang kanyang ina. Anong sabi niya? The same as before. Gusto niya may balik na ng papa mo ang pera. She sighed again. Napatitig siya sa kanyang ama. Wala ka bang may babalik kahit 1/4 lang muna ng 1,000,000 piso, papa? At umiling ito. Ang restaurant na lang tayo natitirang pagkakakitaan natin kasi. Pinag-iisipan mo ba na ibenta na lang ang restaurant, papa? Halos hindi niya yun mapaniwalaan. No, of course not, anak. Hindi ko yun gagawin. Para na tayo kung bibenta natin yun. Pero wala ako alam na pwedeng pagkuhanan ng pera. Para ibalik ang pera na Edgar. Na mga sandaling iyon, gusto niyang isatinig. Ang paninisi sarap ng mga ito. Pero ano pa bang magagawa niya? Kahit asihin pa niya mga ito, hindi na may babalik pang lahat. Anong sinabi ninyo kay Tito Edgar? I told him na wala pa akong pera sa ngayon. Sagot ng kanyang ama. At ano naman ang sabi niya? Sinabi niyang mapipilitan siyang ibenta na lamang ang bahay sa iba. Natutop niya ang kanyang bibig. Oh no! Tahimik na umiyak ang kanyang ina. Hindi na rin niya napigilan ang sarili. Napaiyak na rin siya. Na makalma niya ang sarili, nagpaalam siya sa mga ito. Parang hindi niya makakaya pang tumagal ng ilang segundo pa. Sarap ng kaya naghihinagpis sa mga magulang. Kung may magagawa lang siya para lutasin ang problema nila. Hanggang sa pagdating niya sa apartment, luhaan pa rin siya. Nalaman ni Cassandra mula sa kanyang ina na inatake na naman sa puso si Tito Edgar at na-confine ulit sa ospital. Kinagabihan pagdating niya sa apartment, silulubong siya ng biglang tinig ni Scarlett. Guess what, Cassie? Bahagya si napakulot to. Nanalo ka sa loto? Tumawa ito ng mahina. No, not that one. Pasalambak na lang po siya sa may sofa. Ano nga? Sabihin mo na agad, no? May bumili kaninang hapon sa butika na Gray ang pangalan at ang gwapo niya kasi. Kumabog ang dibdib niya pagkarinig sa pangalang yon. Kamusta na nga kaya si Gray? Hindi niya alam pero parang biglang nagka-interes siya sa binata. Oh, nagigilty pa rin ba siya hanggang ngayon dahil sa masakit na salitang sinabi niya rito nang huli silang magkita? Umupo si Scarlett sa tabi niya. Nang maalala ko na kay Gray din ang pangalan ng lalaki na kilala mo noon, agad ako nagtanong sa kanya. Tinanong ko kung kilala ka niya, sabi niya oo raw. Kaya ayun, naging close kami kahit saglit lang. Siya nga nagkusang humingi ng number ko eh. Pinigay ko naman agad. Hay Cassie, ang gwapo pala niya. As in. Bumili siya ng gamot sa butika ninyo? Oo, may sakit daw kasi ang tito niya. Napatango siya. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng panlilibog ko kay Scarlett sa kinukwento nito. Damn, bakit ganun? Ano bang pakialam niya kung kinikilig si Scarlett kay Gray? Saglit siyang nag-isip. Wednesday pa lang ngayon ah. Ang sabi kasi niya noon, every weekend lang siya pupunta dito sa Sacramento. Well, I don't know. Yan isa sa tatanungin ko kapag nagkita kami ulit. Sinabi kasi niya sa akin na kung may time siya, yayayain niya akong kumain sa labas. Baka raw kasi abutin siya ng ilang araw pa dito sa Sacramento. Biglang kumirot ang kanyang puso sa huling sinabi ni Scarlett. Nagsiselos na ba siya? No way! Hanggang sa paghinga niya sa kamay, laman pa rin ang kanyang isip ang pagkakakilala ni Gray at Scarlett. Sa bawat pagbukas ng gwardiya sa glass door ng restaurant, napapatingin doon si Cassandra para lamang madismaya kapag ibang tao nakikita niya pumapasok at hindi si Gray. Aminado siya na mula na malaman niya kay Scarlett na nasa Sacramento si Gray. Hindi niya alam pero lihim siyang umaasam na mapuntrade sa restaurant para mangamusta o kaya ay kumain. Bumuntong hininga siya. Ano ba nangyayari sa kanya? Ibig sabihin ba niyon unti-unti na siya nagkakagusto kay Gray? Oh no! Kasalukuyan siya nagdi-dinner kasabay si Luna na makatanggap siya ng text message mula kay Scarlett. Cassie, niyaya ko na Gray na mag-dinner sa labas. Dito na ako, Carney, at paalis na kami. Pagagabahin ako ng uwi. Halos mabulunan siya sa nabasa. Pakaramdam siya na wala siya ng ganang kumain. Sina Scarlett at Gray magdi-dinner sa labas. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. Hindi matanggap ni Cassandra ang malapit na sa isa't isa sina Scarlett at Gray. Pero syempre hindi niya yun magagawang aminin kay Scarlett. Lalo pat nasabi niya noon sa kaibigan na wala siyang interes kay Gray, na hindi na siya magpapaligaw pa sa ibang lalaki pagkatapos na nangyari sa kanila ni Oliver. Bukas ng gabi dadalaw si Gray dito, Cassie, ani Scarlett. She tried to smile. Mabuti naman kung ganun, sabi lamang niya. Humalokip-kip ito. Mabuti na lang nakilala ko si Gray. Alam mo ba, mula na maging close kami, nakakalimutan ko na kahit sandali ang problema ko kay mommy. Gumagana ang pakiramdam ko at parang wala akong kaproblema-problema kapag kasama ko siya. Tumango na siya, ngunit sa ibuturan ng kanyang kalooban, parang punya na sumasaksak pa unti-unti sa kanyang puso mga sinabi nito. Kamusta ng tito niya? Naitanong na lamang niya. Nakalabas na ng ospital pero hindi pa muna babalik si Gray sa Maynila. Baka nga raw abutin pa siya ng isang buwan dito. Gusto niya kasing
Alagaan mo ng tito niya. Tumango na lamang siya. Dahil alam ni Cassandra ng gabing iyon na dalaw si Gray kay Scarlett sa apartment, sinadya niyang huwag munang umuwi. Sa restaurant muna siya nagpalipas ng oras. Hindi ka pa ba uuwi, Ma'am Cassie? Talong ni Luna sa kanya. Umiling siya. Dito muna ako, mamayang alas 11 na ako uuwi. Ganun nga ang ginawa niya. Siguro naman nakalis na si Gray ng oras na yun. Pero labis ng paggulat niya na makitang pulang BMW na nakaparada sa labas ng gate nila. Natatandaan niya ang kotse ni Gray. Naabutan na rin sila ka Scarlett at Gray sa sala. Magkatabing nakaupo ang mga ito sa may sofa. Pakiramdam niya piniga ang puso niya sa nakikitang closest ng dalawa. Napunan niyang medyo pumayat ito. Hello. Pero malakas pa rin ang dating nito sa kanya. Napilitan na rin siyang batiin ito. Hi Gray? Hello Cassie? Tugon ni Gray sa kaswal na tinig. Bahagyang hindi lang sumilay sa mga labi nito. Nasaktan siya sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa dyan. Magpapalit lang ako at medyo namamanid na mga pa ako sa sapatos ko. Okay, tugon ni Scarlett. Na makapasok sa loob ng kanyang kwarto, pabagsak na umupo siya sa gilid ng kama. Pinakiramdaman niya na matagal ang kanyang sarili. Ano ba itong nararamdaman ko? Attracted na ba ako kay Gray? Pero bakit ngayon ko lang ito nararamdaman? Bakit ngayon kung kailan unti-unti na nahuhulog ang loob ni Scarlett kay Gray? Madaling araw na pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Si Gray ang naging laman ng kanyang isip. Sa unang pagkakataon mula na maghiwalay sila ni Oliver, nagka-interest ulit siya sa isang lalaki. Bahagya sinapaigtad na marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Napakulot noo siya. Sino naman kayang tatawag sa kanya this oras ng gabi? Bumangon siya at kinuha ang cellphone niya sa ibabaw ng tokador. Napamulagat siya na makita ang pangalan ni Gray sa screen. Matagal bago niya sinagot iyon. Hello, sorry to disturb you. Anang malamig na tinig ni Gray mula sa kabilang linya. Para bang may halong pagod at galit ang tinig ito. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw mo paligaw sa iba. Dahil ang lalaking minahal mo at nakatakda na maging asawa ay tinalikuran ka. Ayaw mo na magpaligaw dahil obvious na kanamumuhian mo mga lalaki ngayon. Naumed ang kanyang dila sa narinig. Naisip niya na malamang na nagkwento rito si Scarlett tungkol sa nakaraan niya. Nakaramdam siya ng pagkainis kay Scarlett. Umira na naman ang pagkamadaldala kaibigan niya. Pati ba naman sa'yo nagawa rito i-chismis sa ibang tao? Humugot siya ng malalim na hininga. Pero bago pa man siya makapagsalita, nagsalita ulit si Gray. 2 long years and still nariyan pa rin sa puso mong sakit na yun, Cassie? No, you're wrong, sabi niya. Saglit na natigilan ito. Does that mean na nakalimutan mo ng lalaking yun? Yes. Good. Ibig sabihin ba niyan handa ka ng buksan ang puso mo para sa iba? No, I won't allow anyone to get near me again. Gray, never. Napipilan ito. Na muling magsalita yung nagpaalam na ito. Nahiga na ulit siya sa kama. Pumikit siya ng mariin. I can feel it. May feelings na ako sa'yo, Gray. Pero pipilitin ko sikilin ang nararamdaman kong to. I'm sure I can manage. I'm really sure of it. I think I'm in love with Gray, Cassie. Ginagining niya ang mga matang sabi ni Scarlett habang nagkakape sila sa kusina. Naumid ang kanyang dila kaya hindi agad siya nakapagsalita. Feeling ko nga'y maiiyak ako ng text si Gray sa akin kagabi. Niluluwas siya mamayang hapon. Bibisitahin daw muna niyang business niya roon. Mga 2 araw daw siya roon. God, feeling ko ang 2 araw na pagkawala niya katumbas ng 2 taon. Pilit na pinasigla niya ang tinig. Hayaan mo na, 2 araw lang naman at magkikita na ulit kayo. Tinitigan siya nito ng matagal. Cassie, tell me, hindi mo ba talaga gusto si Gray? Wala ka ba talagang nararamdaman kahit konting attraction sa kanya? Nag-iwas siya ng tingin dito. Sinabi ko na sa'yo na problema lang para sa akin ng mga lalaki, hindi ba? Bumuntong hininga ito. But for me, Gray is a good man. Girl na girl ang feeling ko kapag kasama ko siya. Although hindi pa naman siya nagpaparamdam ng kahit ano sa akin. Maghihintay pa rin ako. Pasasanbat pa ka magsabi na siya ng I love you sa akin. Kinikilig na pinagsalikop nito ang 2 kamay. Hanggang sa restaurant tala niya sa dibdib ang pagtatapat ni Scarlett tungkol sa damdamin nito para kay Gray. Kakayanin kaya niya kapag dumating ang panahon na magiging magkasinta na sina Scarlett at Gray? Kakayanin kaya niya kapag nakita niya mga ito na sweet sa harap niya? Dumating sa restaurant ng mga magulang ni Cassandra. Kakatapos na niya nung mag-lunch kasabay si Luna. Sinalubong niya ang mga ito. Umupo sila sa isang mesa sa gawing dulo. Sumama ka sa amin ngayon, Cassie, sabi ng kanyang ama. Napakunot noo siya. Sumama saan? Sa bahay ni Edgar. Hindi siya nakaimik. Dinagsa na matinding kabang kayang dibdib. Bakit? Huminga ito ng malalim. Tinawagan niya ako kaninang umaga. Sinabi niya sa akin na pumunta ako ngayon sa bahay niya. Kasama ka at ang mama mo. Napalunok siya. Kinabahan ako bigla. Aniya, bakit kailangan kasama pa ako? Gusto ka rin daw kasing kausapin ni Edgar na masansinan anak. Na kayong 2 lang. Sagot ng kanyang ina.
Nag-ayos agad siya at nagbili na lamang sa kanyang mga staff. Patungo sila sa banay ni Tito Edgar, sakay sa kotse ng kanyang ama. Halos 15 minuto lamang ang biniyahe nila bago nakarating sa malaking bahay ni Tito Edgar. 2-story yun, halatang bago tayo lamang at may malawak na bakuran. Isang middle-aged na babae na medyo may katabaan na nagpapasok sa kanila. Katulong umano ito roon, ayon sa kanyang ina. Magda, siya pala si Cassie, ang anak namin ni Ethan, anang kanyang ina. Initian siya ni Magda. Kamusta ka, Cassie? Mabuti naman po, tugon niya. Ang ganda mo namang dalaga. Kiming ngumiti siya. Sinamahan sila ni Magda sa kwarto ni Tito Edgar sa ikalawang palapag. Nadata nilang nakahiga si Tito Edgar sa malaking kama nito. Ngunit agad itong ipagkakita sa kanila. Kamusta ka na, Cassie? Bati nito sa kanya. Mabuti naman po, Tito Edgar, tugon niya. Kamusta na rin po kayo? Medyo okay na, tugon nito. Bumangon ito at inakay sila sa receiving area na nasa gawing dulo ng kwarto nito. Pinaupo sila nito roon. Nagkwentuhan muna sila na matagal ng kung ano na lang naman. Okay lang ba sa inyo na mag-usap muna kami dalawa ni Cassie? Mamaya sabi ni Tito Edgar sa kanyang mga magulang. Tumango agad ang mga ito. Doon muna kami sa sala sa ibaba, anang kanyang ama. Tumango si Tito Edgar. Nang silang dalawa na lang naroon, sumeryoso ng tayo ni Tito Edgar. Cassie, alam kong alam mo na to kung sa pagkakautan ng papa mo sa akin. Nag-aatabiling tumango siya. Ang sabi ni Ethan, hindi niya ako pababayaran agad. At inaman niya rin sa akin hindi niya alam kung saan siya kukuha ng perang pambayad sa akin. Tumango siya. Totoo po yun, Tito Edgar. Tayong ang restaurant lang natitira sa amin. Huminga ito ng malalim. Yes, I know that. Matagal na katahimikan na namagitan sa kanila. Kapag kwa ito ang una nagsalita. Pinapunta kita rito dahil nagkatang wala rito ang pamangkin ko. If not, di kita makakausap na maayos. Nanatili lang siya nakikinig sa sinasabi nito. May proposisyon akong ilalahad sa iyo, Cassie, at sana'y magustuhan mo. Ano po yun, Tito Edgar? Since hindi mababayaran ng papa mong pagkakautang niya sa akin, gusto kong humingi ng ibang kapalit. Naumid ang kanyang dila. Kapalit na ano? Now let me begin with this. May isa akong pamangkin. His name is Ray. Matanda siya sa iyo ng ilang taon. Uli lang lubos na siya. Magkasabay namatay ang kanyang mga magulang sa isang car accident. At dahil ako na lang natitirang kapatid ng kanyang ina, ako ang nag-aruga kay Ray. He was 5 years old at that time. Since wala akong sariling pamilya, tinuring ko na siyang anak at tinuring lang niya ako bilang turing na ama. Na makatapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo, siya nang pinag-manage ko sa business ko until now. Ang problema ko ngayon, wala pa siyang girlfriend at gusto ko sana magkaroon siya ng asawa sa lalong madaling panahon. Lalo pat di gumagan ng kalusugan ko. Ayoko namang mamatay na lang na walang nakikitang apo. Oh, how I like to have a grandchild, Cassie. Mahilig kasi ako sa bata noon pa. Bakit po? Kasi hindi kayo nag-asawa noon, Tito Edgar. Nais sa tinig niya. Napailing ito. Ang una't uling girlfriend ko ay namatay sa sakit na leukemia. Labis kong dinibdib ang nangyaring yun. Nagbabalak pa naman na sana kami magpakasal noon. I really loved her so much. Ipinangako ko sarap ng kanyang punto doon na hindi na ako iibig sa iba. Na siya lang mananatiling nasa puso ko. Tinupad ko yon. Hanggang ngayon wala akong pinapalit na isang babae sa puso ko. At alam mo bang kamukha mo dati kong girlfriend, Cassie? Ho? Nasambit niya. He smiled at her. Oo. Kaya nga maganang loob ko sa'yo sa una palang kita makilala noon sa bahay ninyo. Halos carbon copy mo nga siya eh. Hindi niya alam ko anong itutugon. Sumeryoso ulit ang mukha nito. Now back to Ray. Like what I told you, gusto ko magkaroon na siya ng asawa at ng anak. At ang babaeng gusto ko mapangasawa niya ay ikaw, Cassie. Halos mayanig siya sa narinig. Siya ang gusto nitong mapangasawa ng pamangkin nito? Matagal bago niya nagawang ibuka ang bibig. Tito Edgar, bakit naman po ako? Tulad ng sinabi ko, magkaan ang loob ko sa'yo noon pa. And I'm fond of you dahil kamukha mo dati kong girlfriend. Tiyak na magiging maganda at gwapo magiging anak ninyo. Matagal na natahimik siya. Hindi niya alam ang isasagot dito. Kakayanin ba niya magpakasal sa isang lalaking hindi naman niya gusto? Sa isang lalaking hindi pa nakikita? Bumuntong hininga siya. Hindi ko po alam ang sasabihin, Tito Edgar. Umayot ka na lang, Cassie. Nangungumbinsi ang tono nito. Hindi ka magsisisi kung ang pamangkin ko mapapangasawa mo. He is a nice man. Gwapo pa. Maraming babae nagkakagusto sa kanya. Pero pihikan siya sa babae. At kapag pumayag ka, hindi ko nasisingilin si Ethan sa pagkakautang niya sa akin. Ibabalik ko na ng buong-buo ang bahay ninyo and we will call it quits. Napanunok siya ng sunod-sunod. I will give you a week para pag-isipan ng bagay nito, Cassie. After a week, kailangan malaman kung desisyon mo. Matagal bago siya tumugon. Sige po, Tito Edgar.